Ang modus nito is yung double your money scheme yan eh. If you spend or you invest 10,000 pesos, gagawin nilang 20,000. You are now under arrest. Hindi na nakapalagpas ang mga otoridad ng arestuhin ang 3 Cameronian na suspect sa investment scam sa bansa. Nakilala ang mga suspect na sina Jacob Bame, Richard Kigib alias Slim Saka at Emmanuel Asobotiyim alias Jordan Smith. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit Chief Police Colonel Joshua Alejandro, modus operandi ng mga suspect na manghikayat na mga mag-i-invest sa kanila ng pera kung saan tutubo umano ito ng doble. Kunwari, ikaw nag-invest ka sa akin ng 10,000, after 2 weeks ko ibabalik, magiging 20 na siya. Ang problem dun is, doon sa 2 weeks na ibibigay sa'yo kung makikita mo pa siya. Nabatid na 10 taon nang nanirahan sa bansa ang mga suspect at wala silang ibang trabaho kundi manloko ng tao. Sa katunayan, base sa kanilang investigasyon, mayroon ang naunang kaso ng panluloko ang mga ito. May mga previous pang may previous na cases pa. If you review yung mga sa YouTube, makikita nyo yung mga cases na na-file din sa kanila. Marami pa. 5 years before, may mga cases na the same person pa rin. Sila pa rin yun. Samantala, nahuli din ng CIDG National Capital Region ang mga scammers na sina Vance Joshua Tamayo at Rogie Mar Gumangan. Ayon kay CIDG Legal Division Chief Colonel Tomas Valmonte, nanghihikayat ang mga ito para mag-invest sa kanilang cryptocurrency sa pangakong kikita ang pera nila ng 4.5% monthly. He is known as a cryptocurrency king and siya po ay naghihikayat sa mga tao to invest in him and sabi niya, he has a legitimate business which is cryptocurrency na meron siyang account sa cryptocurrency and that would generate income. So ang kanyang promise with the complainants is the investment shall earn monthly interest of 4.5%. Ayon sa biktimang si alias Buboy, 1 milyong pisong investment ang minimum na tinatanggap ng mga suspect. So, nung una, kumikita naman dahil sa yung ano na yon, yung pera, nagagamit ko kasi pandagdag yon para dun sa gastusin ng tatay ko na may sakit. So, yun yung isa sa naging nakita kong paraan para yung expenses ko na sa gamot na nasa 30,000 monthly, doon ko pwedeng hugutin sa kinikita ko dun sa investment na yan. And for so how many months, akala ko okay siya. Wala akong naging, siguro mga 2 to 3 times okay siya. Wala akong naging problema. Pero pagdating nung December hanggang May, may problema na. Ang mga suspect ay mahaharap sa patong-patong na kaso. Nanawagan din ang CIDG sa mga biktima ng mga nahuling manloloko na magtungo sa kanilang tanggapan at sampahan ang mga ito ng kaso. Paulit-ulit din ang paalala ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga investment na nag-aalok ng malaking kita. Kalimitan nila sa mga ito ay hindi totoo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.